natin sa Basilan. Tapos pumapasok sa mga subdivision. So, napaka-delikado dahil nabanggit ko kanina na karamihan ay mga estudyante, yung iba walang lisensya at hindi nakahirehistro yung e-bike. So, para sa inyo, sa inyong pananaw, dapat bang pahintulutan na tumakbo sa National Highway yung mga e-bike o exclusive lang doon sa mga subdivision o doon sa mga maliliit na iskinita? Thank you. Siguro para sa akin kung kataon man yan dahil talagang nakikita natin sa may area ng Pasig hinuhuli na nila yung mga e-bike na dumadaan sa sa C5 and then Ortigas Extension. Ngayon, mas maganda siguro sabi ko to sa Transport Committee ng SB and then kay Vice sa TFRB na magbaba ng resolution na bawalan ng mga e-bike sa highway. Siguro inside subdivision, okay siya. Pero pag highway na, lalo na may mga sasakyan na dumadaan, lalo malalaki, ibawal na siguro sila. Yun na lang siguro magagawa natin para makontrol natin yung e-bike. Ayun, ganun nga rin po dito din po sa Taytay, di lamang doon sa sinabi niyong road sa bandang Antipolo po. Dito rin po sa amin sa highway, kami nga pong stud, nakaka-encounter din po ng mga ganyang e-bike talaga na kung saan papasok dyan sa bandang Golden City, Monte Vista. So, tendency nito, kailangan talaga nilang gumitna para makapunta sila doon sa nasabing subdivision. Sa ngayon po, talagang hindi namin matututukan, dahil po din sa ang namin pong stag talagang nakatutok rin po sa mga lugar kung saan talaga napaka-traffic. Pero once naman po ito ay madaanan ng aming pong operation team o yung aming mobile, agad naman po silang inaalalayan o itinatabi, ibalik muli dito sa bike lane. At muling paalalahanan na kung kanilang patutungang subdivision siguro mga 200 meters pa ang layo, wag na munang gumitna. So, ang advice din namin is total yung aming mga subdivision dito sa highway, meron po tayo mga pedestrian lane dyan. Ang isa po sa inabiso namin sa mga e-bike o e-trike drivers is doon na sila mismo tumapat sa pedestrian lane na kung saan ng isang motorista pag nakatanaw ng pedestrian lane, talagang nagmi-minor na yan. Once na may nakita siyang tao na na tumawid, nagtatangkang tumawid, ng isang motorista nagmi-minor na yan So once yung e-bike tumapat na sa pedestrian lane, ang paalala namin, doon na lang sila tumawid, papunta rin ba sa Golden City, Guanas, meron tayong mga pedestrian lane dyan. Except lang dito sa may Monte Vista kasi meron tayong overpass. Yun lang yung ina-advise namin. From e-bike lane, kung kayo papasok ng subdivision, meron din naman po tayong mga volunteers dyan na tanong, which is nag-aalalay din talaga dyan sa mga e-bike. Lalo na napapansin nga namin, nakaramihan sa mga e-bike na nasa highway, lalo na kung galing dito sa Tikling, sakay po minsan yung estudyante talaga. Estudyante na kung saan walang mga helmet pa. Pero hindi naman natin siguro sila pwedeng consider na mag-helmet dahil yung e-bike nila sila ibubog. So, yun po yung aming task dyan sa ang aming operation team. Paikot-ikot po dyan. Bukod sa pag-clear ng bike lane, is ialalayan yung mga e-bike yung mga nagka-transport dyan sa highway. Nasa pedestrian lane na sila pumasok papunta rin sa mga subdivision. Alalayan po na, hindi naman talaga natin sila pwedeng i-total ban sa highway. Talagang yun lang po yung daan nila papunta rin sa nasabing subdivision. So, yun lang po ang isang namin na istag. Paalalahanan, walang sawang pagpapaalala sa kanila na gamitin po yung e-bike, yung bike lane natin. Yan po inilagay ng ating pamahalang bayan, ng ating gobyerno para po sa bike lane. Ganon din naman po yung mga motor. Saka yung mga naka-obstruct dyan, kung mapapansin nyo sa highway, mga bendo. Kami po mismo pinaalis namin yan. Para po yung bike lane na yan, ay magamit ng ating mga siklista na mga e-bike na yan. Hindi po para gawing parking area ng mga motorista sa kalsada. Sir, follow-up lang. Yung e-bike, meron bang designated na lugar lang sila dahil e-bike? Dahil una, nabanggit nga na yung nagmamaneho walang lisensya, hindi registrado yung kung sakaling magkaroon ng disgrasya, paano yun, paano arrangement nun? Sinong pananagutin kung napangga,
sinong mananagot walang rehistro yung sasakyan nila, yung e-bike. At hindi rin walang lisensya yung nagmamaneho. Meron bang batas na kasalukuyan o ordinansa sa inyo, kasalukuyan arrangement kung saan ba dapat sila pwedeng dumaan? Katulad na nabanggit ko sa nabanggit ni Sir kanina, pedestrian, saan ba sila dapat? Meron ba silang designated na lugar na pwedeng daanan? Sa ngayon po ganito, no? Yung unang tanong nyo, kailangan ba natin, wala ba silang lisensya? Hindi po naman kailangan talaga kumuha ng lisensya yung mga yan. Kasi non-motor vehicle po yan. Ang pinakukuha ng po ng lisensya, yung mga may motor vehicle katulad ng motor, jeep, four wheels, sila po ang kumukuha talaga ng lisensya. Kaya nga po palasak na sa akin dito na kahit nga bata, ay makakapagmaneho niyan, di ba? O yung pangalawang tanong niyo po, may designated na daanan po ba yan? Wala rin naman po tayong binibigay na designated na daanan dyan. Maliban na lang po, pagka sinabi ng nasasakupan na LGU, katulad sa amin sa Kaita, wala pa naman po talaga kami designated na dito ka lang dadaan dahil e-bike ka. Meron kaming designated na daanan para sa bike lane. Yun lang po yun. So, may magtatanong kanina. Sige. Follow up. Follow up lang. Kasi ito, how about the PWD using e-bike? Is there any exemption? Sa inyo tatlo pwede yung, kahit sino sa inyo tatlo pwede sumali. PWD. For example, halimbawa, sa bayan ng Taytay, Kaita, ano ang pwede nating dito? Ayun, patungkol naman po sa PWD, sa paggamit ng e-bike. Minsan po, kung mapapansin natin, dito sa Taytay, meron talaga mga PWD na ang gamit po nila is yung e-bike talaga. Dahil dati ang gamit nila yung gumapapansin yung ibang ano rito. Yung ibang PWD improvise para bike. So siguro, yung kung ibang nagkaroon na meron encounter dito sa atin sa Ken Delitos, may nag-donate sa kanya, siguro tulong sa kanya para hindi na siya mahirapan na masabi mo natin pag padyak na pakamay. Binigyan siya ng e-bike para siyempre ginamit na rin na siya sa negosyo niya. Nagtitinda siya rito sa Banday Tianggi ng Pignas. Hindi naman siguro, magaya nga siya rin, hindi naman inubligan magkaroon ng lisensya. So, hindi rin siguro pinipabawalan yung mga PWD na mag-try ng e-bike. Depende na lang siguro kung sa kanyang kakayanan ng pagiging PWD. Kung kaya niyang i-direct ng maayos yung e-bike. Yun lang po naman yung bakit yun. Para sa akin ganun din kasi kung mga PWD maganda mabigyan sila ng ano dito. Sabi naman sa Kaita, sa tahanang walang hagdan, talagang nag-assembly sila ng motor. Yung motor na yon, production nila yon na ginagamit ng mga PWD. Talagang makikita mo, nagpakamotor yung mga yan. Magugulat ka nga lang. Siyempre, ang conversion lahat nandito sa kamay nila. Yun ang product ng Kaita sa tahanang walang hagdan. Dapat lagyan sila ng pinakang plate na PWD para kumbaga kahit na maiwasan sila at maging honorable sila sa mga tao, sa mga motorista. Para minsan nagugulat nga yung mga bakit sobrang traffic? Kita-kita naman doon sa unahan ng CCTV, walang traffic. Yun pala, meron mga ganong bagay. Pero hindi PWD. Minsan, yun nga, i-bike nga yung na doon. Pagka PWD, di ba sabi may exemption? Di ba? Kaso meron ding PWD na abusado. So, dapat lang talaga yung pag-implement. Ayun na yung dapat natin yun yung ating number one gawin, yung implementation. So, kailangan talaga tulad sa Pasig, di ko naman ma-sure kung meron na sila sa Pasig ng ordinansa. Hindi ko lang, wala pa rin Pero at least, sinisita na nila para
para preventive yung ginagawa nila. So, pwede rin pala gawin na talaga dito din sa atin, sa Taytay, sa Amuno, Taytay. So, sabi nga kanina ni Sir Roti Borrer, ang City Army Chief, na ipapabot, ito nga, kaya nga po ito nagkakaroon ng ganitong mga talakayan sa iba't ibang probinsya na, at ito'y inaabangan nga ng ating mababang kapulungan at ang Senado ay yung ganito para ma-spread out ano ba talagang dapat gawin sa ganitong mga e-bike na naghahari ngayon sa kalsada. Pero yata ang tatanong sir. Sir, noon, nagkaroon din ng ganitong issue yung habang dumadami na yung mga motorsiklo. Pero, naging maayos naman dahil sa tuloy-tuloy. So, meaning to say, eventually, maayos din to kasi magkakaroon ng regulasyon. Ngayon ba, kasi ang e-trike, ang unang-unang maapektuhan dito ay yung existing ng mga kota. Kung kayo yung hihinga ng opinion ng mga sangguniang bayan member ninyo, let's say, magkakaroon ng pagdinig, ano yung naiisip nyo na pinakamaganda? Bibigyan sila ng ruta na sarili. Let's say parang yung sinabi ninyo na pagdating sa subdivision, sila na, pero dito sa labas, hindi. Or meron lang silang oras na pwede silang bumiyahe. Kayo, anong the best na i-suggest niyo sa mga sangguniang bayan member, particular na sa Committee on Transportation, pag tinanong kayo sa hearing? Siguro mas makakasagot niya si Sir dahil siya yung sa tricycle regulatory board ng KAITA. Kung ano yung magiging stand ng mga tricycle pagdating dyan sa e-bike, pag pinasukan ng e-bike yung sa TODA. Pero kailangan din sa tayo. Okay, sige. Alright. Para sa akin, dahil sa medyo matagal na rin akong operator driver at ma-business ko rin talaga yung transport. Pag humingi sa akin ng opinion ng transport committee at the same time yung mga konseyo, ang may sasuggest ko, basta quality lang ay ko ang bibigay na e-bike. Kasi, depende po kasi yan eh. May mga area tayo na binabaha. Di ba? Yun ang diferensya. Kasi pag umulan yan, di mo na pwedeng ibiyahin dahil mababa yan. Di ba? Siguro, yun lang ang mga isasuggest ko sa na tignan natin kung quality naman, bakit hindi. Ngayon, pagdating ng umulan, asahan na natin yan yung mananakay na hindi na may bibiyayan dahil mababa yung e-bike. Ngayon, pagdating naman sa itatagal, yun ang wala tayo kasi nga, iba ang climate natin dito, mainit, di ba? Ngayon, na-experience natin yan, yung Antipolo, nung pumunta ka sa akin yan dahil lumapit, kumukuha ng passing through yan. Yung Antipolo via Sumulong, hindi ako nag-against ako doon dahil baka mamaya mag-post dahil ang gusto nila umikot sa Ligaya. Sabi ko doon kay Bonsi, kasi di daon natin anuhin yan. Una, baka maipit pa yan ng mga jeep dyan dahil nagsisiksikan ng mga jet. Ngayon, parang hindi na tuloy yung pagpakuha nila ng passing through sa Kainta. Kaya hanggang Masinag lang sila. Siguro, umikot man sila sa tapat lang ng Isel. Yung dito sa may baba ng Masinag, doon sila umikot. So yun na po, ang nakikita ko ngayon. Good morning po. Siguro ganun din po yung stand namin sa Taytay. Hindi naman po ako yung talagang dapat sumagot dahil iba po yung departamento ng Tricycle Regulatory Board. Pero ang amin lang po sa stand, yun nga po, kagaya po dito sa Taytay, meron talagang lugar na binabaha. Which is talagang pag dinaanan ng electrical type, baka posible makakuryente pa yung pasahero at yung driver. Dahil kung inabot talaga ng tubig. Siguro yun, dapat po rin hingin yung side ng mga TODA. Siyempre, yung nag-garage ng biyari ng e-bike, alamin din nyo yung mga do's and don'ts na kaya ko bang ipagsabayan ito sa mga normal na tricycle. Diba? Kung ano yung magiging consequence niya, oo, mapapamura ako. Mura sa totoong tricycle talaga, mas mura diya pa. Pero yung bang itatanggal niya, yung kikitain ko ba kumpara dito sa normal na tricycle, kaya bang kipain nitong agad? Siyempre meron pong ano yan eh. Kumbaga, nasa pag-aaral din nila yan.
sa kanila rin mismo, ang sarili rin ng nagnanais magka-electric bike. Kung talagang susustainahan ba niya, tatapatan ba natin itong tricycle. Pero kung kagaya na rin ko lang sinabi, kung talagang gusto naman talaga ng isang tao na e-bike ang gamitin, nasa ano na rin po yan, pag-usap na rin po siguro ng Tricycle Regulatory Board, ng National o ng LGU, kung talagang mapapasuman po ng e-trike yung isang transport group o yung isang transportation sa isang bayan. Saan mo nasunod? Ay, tapo ako, doble na to ha. Kahit kanina. Sige po, sasagutin ko rin. Pero tanong niyo po, paano ma-request sa LGU? Ganun po ba? O paano ma-request? Kapayag? Let's say, i-regulate ng LGU. Siyempre, magkakaroon mo na ng hearing yan. Ako po, isasuggest ko po sa aming LGU. No? Siyempre, e-bike po pinag-uusapan. No? Pagdating sa e-bike, sasuggest ko lang po yan na sa loob lang po ng subdivision. Bakit? Kasi po, yung problema nga po natin sa e-bike, nawit po lang sa kalsada. Nasa kalsada na, pag sinabing kalsada, national highway, meron na. Di ba po, dito sa Along Ortigas, meron na, which is bawal. Di ba po? So, pinakamaganda po dyan, para malesin din natin yung ating problema sa e-bike, doon na lang po natin ipagamit sa loob ng subdivision. Yun yung aking, sa akin po yun, yun yung prepare ko para makabawasan yung problema natin sa e-bike. Alright, siguro mas prefer din ng mga nasa subdivision. Isa pang question. Off-cam kanina, Sir Rocky, na mention ninyo na isasuggest nyo rin na hanggang 3 years lang. Dahil elaborate yung nasa. Tama po, kung sakali matuloy talaga na aprubahan ng LTO, LTFRB, ang suggestion ko dyan, dapat kahit 3 years, peace out natin yan. Kasi, mas mataas pa ang maintenance. Mas mataas pa ang maintenance yan pagka naluma na. Kung sakali maaprubahan. Pero ngayon, Sir, may lumalapit na sa inyo ng mga TODA na either uupo sila or Meron po, yung Brookside, lumapit na po yan. Kasi nga, ang gusto nila, mga homeowners doon. Dahil ang Brookside, dito daw kung tawagin yun. Ngayon lumalapit ang homeowners doon dahil daw yung iba, hindi raw nasiservisyohan. So ang ginawa ko na lang, in-advise ko sa TODA, mag-assign kayo ng parang area na anong oras ba talaga ang rush hour kasi yung ginagawa nila dulo-dulo. Ang Brookside kasi bukana niya dito sa Mayroon hanggang doon sila sa may papuntang Muntindilaw. Kaya ginawa ko para matigil na dahil ako naman ang Federation President. Kinausap ko Presidente, pagdating ng rush hour, mag-assign ka ng mga 5 TODA na itong area mayroon dito, itong area mayroon din dito para hindi na naglalakad yung mananakay papunta sa main road. Ayun, ayos din naman. Nasuportahan naman. Kaya natigil din yung iba. Kasi ang totoo niya, sir, pag once pinayagan natin, kahit ako sinabi ko rin kay Ursia, yung Transport Committee, pag once pinayagan natin yan, magre-react ng TODA kasi maapektuhan sila. Di ba? Siyempre, kahit sabihin natin na madalang bumiyayang mga yan, mapabawasan sila ng kita. Pero na lang, kung talagang alisin natin ang tricycle, palitan natin ang puro e-bike, pero yun pa rin yung TODA ang tatakbo. Siguro hindi tayo magkakaproblema. Yun ang nakikita kong ano. Yun lang po. Okay, thank you. Sa Kuya Nats. ano ba? Kuya Nats, bago uli na yung magtanong, siyempre pakilala muna natin si Atty. Mami. Good afternoon. Good morning. Maaga po rin. Ayan, medyo malakas na. Good morning po sa ating mga panahon dito. At syempre, doon po sa media, syempre sa ating Nas at kay Jerry na talaga namang napakasipag sa pagbibigay ng informasyon sa mga napapanahon na issue. Ang issue ngayon talagang napapanahon eh. Siguro nakikita natin lahat lagi sa TV, sa YouTube, nagkakaroon talaga ng malaking involvement itong e-bike.
Katulad nga ng mga ibang nakita natin sa TV, minsan pinagmumulan pa rin ng road rage to, di ba? So, nandito tayo para, ano ba talaga ang dapat gawin sa e-bike? Ano ba ang pamamaraan ng gobyerno upang ito ay ma-regulate? Talagang umami naman ng gobyerno, lalo na ang ating Secretary of Transportation, nababahala sila sa pagdami ng e-bike. Ano ba ang kinakailangan? Magbibigay na po ako ng ilang inputs tungkol dito kung ano pa talaga ang plano ng LTO at saka ng ating MMDA pagdating dito. Ano po ba ang e-bike? Ito po ba ay classified as motorbike? Ang e-bike po ay hindi po kita-classified as motorbike. Why? Ang motorbike, simple-simple, motor vehicle. Kailangan ng motor, di ba? Pag e-bike, it is assisted by motor also, pero mostly human to eh. Kulang na lang ipidal. Pero pinipidal din to pag wala ng di ba? Hindi naka-meron kasi ako, 2013 nung mabili ko yun sa akin, Romay pa. Pero naka-stock na yun sa bahay. So, saan ba pwedeng gamitin ang e-bike? Una-una, barangay roads. Pangalawa, yung tinatawag na private roads. Pangatlo, pwede bang gamitin ito sa major thoroughfares, highway. Pagdating po sa highway, medyo may mga classification kasi ang e-bike, L1, L2, L3. Ano ba yung L1? 26. Hanggang 26 lamang po yung kilometer per hour niya. Ano ang requirements pagka gano'n ang gagamitin e-bike? Helmet ng bicycle. Pero pagka yung hanggang 50 yung kilometer per hour niya, ito ba'y kailangan parehistro? Hindi pa po. Anong gagawin? Kailangan po mag-helmet ng motorbike na ang gagamitin. Now, question is yung L3. More than 50 kilometer per hour, siguro ito yung malalaking e-bike, di ba? Are they allowed to pass through to the main highway? Hindi rin po. Tatawid lamang sila, cross lang sila doon sa kabila. But using the highway is strictly prohibited. Pero pagka po L3 na ang ginagamit nila, more than 50 km per hour, kailangan na po iparehistro sa unang LTO ngayon. So yan po ang pamamaraan. Marami pa po tayo sasabihin, pero huwag natin i-interrupt ang ating mga pangunahing bisita rito. Yung sa akin marami pa tayong informasyon na sasabihin. Pero bago yun, hayaan po muna nating magsalita yung ating sabihin na nating bida ng programang ito. Ating po mga kinakailangan po paliwanag sa inyo. Yung sa akin po, marami pa akong gusto sabihin, pero maya-maya na po ng konti. Ako nga pala si Atty. Oric de la Paz, private practitioner, at kasalukuyan po ako consultant ng ating butihing alkalde, si Mayor Alan De Leon. At nasa gobyerno po ako before ng halos 20 taon. Immigration, DOH. So, aside from that, local government unit, naging pleb din po ako, member ako ng pleb sa mga pulis. Alam niyo ba, yung mga kasong sinasampas sa pulis, ay kami po nagtulong. That was in 2001 pa, ang tagal na. So, yun po, at sana po itong ating ginagawa ay talagang ma-educate yung mga may-ari ng e-bike. Sapagkat ito na po, ang nakikita ko sa mga susunod na panahon, ay baka po majority ng sasakyan makita natin sa kalsada ay puro e-bike na. So, kinakailangan talaga umaksyon ng gobyerno. At sa tulong nyo, sa tulong ng media ito, may papaabot talaga natin yung kinakailangan sabihin ng bawat mamamayan. At at the same time, ang gobyerno rin maipaabot doon sa mga e-bike owners, manufacturers, kung ano ba ang nararapat. Para yung mga mabibili ng e-bike, alam na nila ang gagawin beforehand kung ano ang mga pamamaraan. Yun lang po, magandang umaga, ay maraming salamat po ulit. So, pakilala ko ito isang bagong dating din. Isang agila. Siya po pakilala. Siya po ang presidente ng MMTF. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kuya ate. Ako nga pala si James Paul Rabor, secretary po ng NCR 44 Rizal Knights Eagle Club. Nahuli ako kasi kaka-out ko lang ng school. Salamat sa pag-invite ni Kuya Nax Alforte. Yun po. So, marami pa tayong malalaman kay Atty. Oric de la Paz. Buti nandito siya. Anyway, yung huling tanong si Bravo News. Ay, sige po, may tanong si ma'am. Hello po.
Magandang tanghali po. Alam natin, kakalibat po sa kalsada yung mga aksidente, hindi talaga may iwasan. Yung tanong ko lang po, paano po pagka yung e-bike, nabangga yung rehistradong sasakyan? May habol po ba ang owner nito kung ganun po yung aksidente niya? Salamat po. Pagdating sa usapang batas, tama kay Atty. Oric yun. Actually, yan madalas naman, sir, nadali nga ako, kaya lang, traffic Paano mo makakabulin yun, di ba? Gagalungin ka na lang. Nakakaway na lang parang friends kami. Wala akong magagawa, habulin mo po ba? Hindi ko naman nakunan yung, wala namang parang plate number din, di ba? Pero, on the side na, pwede rin pumasok siya doon sa reckless imprudence or kaya damage to property. Yung tao ang yung inidemanda mismo. Kasi yung sasakyan naman is just part of the crime Pero yung talagang inidemanda mo yung tao nga na reckless siya mismo Alam mo naman, basta nalang bangga ito, wala tayong mahingin sa kanya. Hindi naman tama. Kahit na hindi siya rehistrado, pwede natin siyang idemanda. Lalo na kung siya rehistrado, kung malakas na uri ng e-bike yan, di ba? So pwede. Kasi gagawin na ngayon ng gobyerno, more than 50 km per hour. So re-record na sila. Registered kukuha na sila ng license to drive. According to the LTO Memorandum number 2021-039, it was issued 2021 pa yan. So, ngayon, tinitingnan naman yata sila, parang i-record na talaga na pagka yung more than 50 km per hour yung e-bike niya, kailangan registered and at the same time, palilisensya na, pare-register na. So sana magkaroon ng katuparan niya para yung mga e-bike medyo mag-ingat na rin. Walang habas din minsan di ba? Yun lang po. Meron po ba question? Si Miss AJ, may tanong yata. Ma'am? Pakilala po. Agent ko from QAsia, the same time convener ng Divorce Pilipinas Coalition. And ang aking katanungan lamang po, kasi nakakausap ko, nag-aangkas po ako. So, kalimitan, may mga e-bike sa daan, maski po sa Felix Avenue, willing kami here. So, minsan po yung biglang cutting na pag nagkakanto sila or pagdiretso, minsan biglang kakaliwa o kakanan, walang signal light. Ang sabi po ng karamihan mga riders, sana po, sila po sana ay, kung kahit wala na pong rehistro yung kanilang mga e-bike, hindi naman daw po problema yun. Ang problema natin ay yung nagdadrive mismo na walang consideration po sa ibang tao sa daan or rider sa daan. So, baka daw malamang makatulong ang pagbibigay sa kanila ng lisensya, baka magkaroon pa ng training, no? Yung regarding sa rules of the roads. Baka po raw, maaari po daw ba ito na bigyan ng daan, makonsider na kung sino yung kukuha ng motor o ng e-bike na malisensyahan o mabigyan ng training bago niya mailabas ang e-bike. Yun po. Thank you. Sino po sasagot? Ayan, magandang umaga po muli. Siguro po pagdating po dun sa pagre-require na kailangan ba na nakalisensya. Sa ngayon talagang sabi niya ni Tony, hindi talaga sila pwede obligahin na kumuha ng lisensya doon na medyo wala sa classification yung sasakyan para i-obligay natin yung isang mag-operate ng e-bike na kailangan may lisensya ka. Pero siguro Tony, pwede po siguro kung ang ating Committee on Transport sa LGU magpasa ba ng batas na nakalagay siguro na i-require natin na hanggang maaari ang e-bike ang mag-drive, ang mag-operate is lisensyado. Once na kasi na siya ay may lisensya, ibig sabihin yung roadworthiness, alam niya. Alam niya kung kailan siya mag-signal light, alam niya kung kailan siya mag-U-turn, saan ang tamang daan. Although e-bike yung dala niya, pero yung mga batas trapiko, dahil siya ay may lisensya, alam niya. So siguro yung kung stand po regarding sa pag-require ng isang e-bike operator o e-bike owner na magkalisensya, siguro ipabayan po natin siguro sa gagawing batas ng Committee on Transport ng isang LGU. Isama siguro para ma-regulate din yung ganong requirements. Isa sa requirements, para ipasa rin nila doon sa mga dealer na hindi ka pwede basta issue bentahan ng e-bike. Kailangan din, syempre, ito gagamitin mo rin kasi kalsada
Sa ordinance, so yun nga po yung Committee on Transport, pwede natin ma-suggest siguro yun. Kasi kalsada rin yung gagamitin niya, makasasama siya sa mga sasakyan, motorized vehicle. So roadworthiness na kailangan alam din niya. Bilang isang driver na matatawag na natin siya talagang driver, dahil nagdadrive talaga siya. Yun nga lang, e-bike, yung kanya ino-operate. Ano po? At saka badagdag ko lang, siguro, dahil lahat naman ng mga dealer na yung kumukuha ng permits sa mga local government, yun ang required natin sa kanila. Saka kung sakali man maghanap sila ng ordinansa, gagawa ang mga MTFRB natin sa bawat local government. Siguro yun ang pinaka-the best solution para makontrol natin ang paggagamit ng e-bike na yan na hindi basta-basta gumagamit. At malalaman din natin na lahat ng gumagamit ng e-bike ay marunong na sa traffic sign. Yun ang isang the best. May dagdag lang po rin ako, no? Kung sakasakali namang matutupad po yung gano'ng ordinansa na i-require yung lisensya. So, isa na rin po sila sa pwede natin sitahin sa kalsada pagdating sa mga violation. Dahil meron na tayong, meron silang lisensya. Although hindi nakarehistro yun, pero yung lisensya nila, pwede natin issue ng TBR dahil sa mga illegal nilang ginawa. At the same time, matututo sila na gamitin ng tama yung kalsada at matututo rin sila gumamit ng mga signal light kung sa kanila. Kasi yung mga e-bike naman, kung anong meron yung normal na sasakyan, meron din naman po yung e-bike. Signal light, kusina, meron po yung mga yan. Yun na lang kung paano magaganahin, kung paano nila ito gagamitin sa kalsada. So kung ikaw ay may lisensya, alam mo kung paano mo talaga i-operate ng tama yung e-bike. Sana yun, sa konseyo may suggest natin may sama dun sa ordinansa para tuluyan silang hindi maging masaya. Sabi nga ni Kuya Jerry, traffic sa unahan. Tinatanong mo, luwag, yung pala sila yung nasa unahan. Di natin silang masita. Ang magagawa lang natin is patabihin sila. Diba, di natin na sila pwedeng sitahin, titikitan ng obstruction. Kasi nga, wala naman tayo makahawakan sa kanila. So yun yung isang ordinansa dapat para ma-regulate din yung tamang paggamit ng e-bike. Meron pa kayong, sana makahingi kami ng datos o record ng mga accident related sa yung e-bike at e-drive para idagdag namin sa report. Actually, sa ngayon Kahit po, yung text na lang. sa ngayon wala Let's po say kahit last year lang. Kahit Sa ngayon po talaga, ditong lately lang, meron kaming na-encounter na isang e-bike dito sa bandang Iglesia ni Cristo, which is nasa bandang right side siya. Ngayon, parang overtake siya sa kanan at liko nitong sasakyan, nabangga siya. So, medyo masama yung tama ng e-bike driver, halos maputol yung paa. Isa yun, sa mga dapat hindi ginagawa ng isang e-bike operator, ang overtake ka sa kanan dahil hindi ka talaga makikita. Yun yung hindi nila alam. So, meron po kaming mga pictures noon, mga naka-timestamp, papayin mo po, i-send ko sa inyo. Pero Ben, kasi po yung kada vehicular accident namin, sinesave namin yan. So, i-check ko lang po dun sa file namin yung mga e-bike related na mga vehicular accident. Forward ko po kay Kuya Nat sa iyo. Yes, sir. yung numbers kailangan. Sige po, sa police station naman sa atin, then PSO, di ba, no? Kasi ang aksidente kasi ng mga ganyan, iba may hawak yung PSO. So, doon na natoturnover. Pero sa inyo na lang ang bisa hingin. Okay lang. Yung isa sa mga nasa ano talaga, yung person na magandang nga po Ruben ng Parente, overall supervisor ng staff. Igaling sinabi kayo ni ate, yung sa aksidente ng e-bike. May scenario po kami, yung e-bike ang binangga. E-bike mo. Nung binerify ko, siyempre sugatan yung bumangga. Ang hindi pa sinasabi ng angkas na may lisensya. Ngayon si e-bike may lisensya. Ang stand po namin doon, dadalhin sa pulis. Kasi po, nagbalik na ng sitwasyon eh. Parang si motor ang walang lisensya o duly license, diba? Opo. Pero for verification pa po yun dahil dinalagad namin sa ospital ng ambulansya. Pero lumalabas na mali, base sa amin, hindi kasi pwede sa amin sa enforcer sabi na kami yung mali siya yung ano eh. Pero automatic, wala kaming makuha lisensya sa motor. Kaya ang stand namin doon, pulis po talaga. Ngayon, regarding naman po sinasabi nyo, tatayo ko sa SB, una-una, yung data ng aksidente, ilang ba yung sakay ng e-bike? Kung ipapasaba sa ano to, o traversing. Siguro sa bayan ko ng Taytay, executive order ang pinaka-matabang o ano, di ba? Executive order talaga. Yun lang po.
City Ordinance. Oo. Pinaka mabilis kasi yung executive. Oo. Sa mayor. May tanong ako kay Atty. Oring de la Paz, pero bago yan, tanong ko muna itong kasi sa mga force multiplier. May inang-encounter na rin ba kayo, Sir James, sa tungkol ganyan, di ba? Pag sumasama kayo sa mga enforcer? Salamat sa question po. Sa ngayon po, wala pa naman pong na-encounter kami. Wala pa naman pong ginagawa yung national president namin tungkol sa e-bike po. Wala pa naman. Okay. Attorney, tanong ko lang, kaya ba, pwede ba yung gumawa ng mga ordinansa tungkol dyan sa e-bike na yan? Ang mga LGUs, bagamat wala pa talaga yung national, pwede po ba magsagawa? Actually, ang local government unit po, pagka po nagkaroon ng national law, i-adapt lang po ng national local government yan. Subalit meron silang mga konting siguro improvement, amendment kasi doon sa jurisdiction lang natin po mag-apply. But hintayin po muna natin yung palalabasin nila, huwag natin pangunahan yung national government. Sila masigit na nakakalam doon sa ano na yun eh. Ang gagawin lang ng local government is either to adopt the national law plus may mga amendments sila suitable doon sa local jurisdiction ng bawat LGU. So malapit siguro yan kasi nagpapalabas na rin naman ng ano eh. Patuloy yung pag-meeting ngayon ng LTO at saka MMDA regarding this. So perhaps baka next month magkaroon na ng malinaw na guidelines tungkol dyan. So hintayin muna natin. For the meantime, ang gagawin talaga muna ng mga LGU ngayon, inform the e-bike owners, educate them on how to use their e-bikes in the private road at kung saan lang sila dapat. Yun muna dapat ang ipatupad ng LGU ngayon, ang ma-educate yung mga may-ari ng e-bike so far. So, bali, antayin natin talagang ang antayin muna yung national bago yung LGU. Okay. Meron pa? Dagdag katanungan lang. Dapat siguro hindi lang yung mga owner ng e-bike at ito ang tatanungin natin. Hinggil to sa mga regulation na nagiging problema ng custom traffic. Dapat yung nagbebenta, hindi yung mga tao bumibili. Kasi ang totoo lang yan, anong kinalaman nila? Basta ang katwiran nila, bibili kami yan kasi wala namang lisensya, wala rehistro yan. Dapat doon, ang tinatanong, yung mga dealer, yung mga nagtitinda, yun dapat ang binibigyan ng siguro ng mga tanong na dapat nating malaman na bakit gano'n. Kasi minsan yung mga isa rin sila sa nagiging cost ng yung mga bumili. Wala naman kami alam dyan. Ang alam namin, palibasa yan walang rehistro, walang lisensya ang mga bumibili. Kaya nagustuhan lang namin. Parang open mapler na, sir. Actually, sabi ko nga kanina, nagkakaroon na ng LTO meeting. So lahat ng stakeholders iniimbitahan dyan bago sila gumawa ng isang malinaw na rules and regulation regarding this. Ang local government nga po susunod lamang doon sa mapapalabas na regulasyon ng ating LTO at saka MDA nang sa ganun ay hindi naman tayo maligaw sapagkat baka mamaya gumawa tayo ng ordinansa kaagad hindi in conflict pala doon sa national law, mapapaliwala ko yun because national law is always prevail doon sa local ordinance. Dapat talagang doon muna tayo mabase. So sa lahat ng stakeholders niyan, manufacturers, kasama po yan sa tingin ko doon sa ginaganap ng mga meetings ng LTO at MMDA. At saka babalik ako kanina, may tanong kanina tungkol doon sa mga record ng e-bike accident. As of 2023, last year, 556 crash accidents involved ang e-bike. Pero ito sa NCR lamang, 281 of that is yung tinatawag na crash damage to properties. And 271 of that, yung non-related injuries, yung mga nabanggala. And 2 of that, sa 556, sarili lang niya. Wala siyang kumbaga bumangga lang siya. Wala siyang kasalanan, wala siyang wala siyang na-hit or what. Sa NCR araw lang yan, 556 last year. Grabe, ibig sabihin, mas marami pa yun. Anyway, baka meron pa magtatanong kasi medyo bilis ng oras. Wala na. Meron yung tutong na yan. Okay. Last word na. Last word to. Huli, dumating si Atty. Oring. Last word. Okay.
Okay. Unang-una, salamat sa inyong lahat sa pamunuan nitong nagpa-initiate ng ganitong okasyon o event na talagang napaka-informative nito. Sana nga lang sa susunod, meron talagang mga e-bike participants. Nang sa gano'n na yung makikita talaga sila na, kasi kung tayo lang dito, although media, mapakakalat nila yan, pero mas maganda rin na mag-invite tayo minsan. Kayo, nang talagang yung mga e-bike na gumagamit. Ng classification na to L1, L2, L3, nakikita natin ngayon kung paano mga magtanong yung mga yan. Kasi may classification pala yan, yung e-bikes eh. So, katulad nga ng sinabi ko, allowed lamang sila doon sa private road, barangay roads. Pagdating po doon sa highway, tatawid lang sila. Pero, respeto pa rin nila yung traffic light. Ganun ho yung nakalagay sa kanilang sa guidelines ng LTO. Hindi basta-basta tawid ka agad. Mayroon pang stop eh, tatawid agad. Di ba? Ganun ang ginagawa ng iba eh. So, ang classification nga ulit, yung tinatawag ni e-bike 25 km per hour does not require registration and license ng driver hanggang 50. Pero magsusuot sila ng helmet bike pagka 26 km, 25 km per hour yung e-bike and not more than 50, nag-require na sila magsuot ng helmet ng motorcycle na ginagamit nila. And then more than 50 km per hour, that is the time na sabi ng LTO, kailangan doon sa palalapasin talaga nilang guide, i-rehistro na yan kasi medyo mabilis na talaga yan. At doon na rin kukuha ng license daw yung may-ari ng e-bike. So malino po yan ha. So kinakailangan talaga doon sa mga e-bike na yan, e-bike owners, users, dapat talaga ma-inform sila para maiwasan na rin natin yung hindi pagkakaunawaan, sisitahin natin, tapos ay pang tumabi, di ba? So pagdating sa gano'n, pwede na natin sitahin. Huwag natin huhuli sisitahin, policy natin doon sa highway. Uwiin natin, kung ano sa lasakyan po talagang kailangan dito sa highway. So ganun po, salamat nga pala po sa meeting ito at napakalaki pong bagay ang magagawa nyo sa pagbibigay ng informasyon sa mga e-bikers at sa ating panahon. Salamat, Nats and Jerry. I-prepare na po natin yung sarili natin at meron pong minambay si aming Kuya Jack at sampu ni Kuya Nats. Tayo po ay sabay-sabay na magkainan dito sa isang panda. Yun lang po at magandang tanghali na. Kanina umaga ng tanghali na po. Kuya Jerry. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin Sir Nats at sa tropa na grupo na to na bumubuo at salamat din at nabigyan nyo kami ng pagkakataon magsalita o doon sa obserbasyon natin doon sa e-bike, although wala namang against doon, kailangan nga lang talagang gamitin nila yung tama ang e-bike. Yun lang po. Ayun, muli po, maraming salamat po Kuya Nats sa mga media po na nandito sa pag-imbita po sa amin sa stud. Magpapasalamat po kami, hindi po sa aming hepe, kay Chief Benedicto de la Cruz, si Kuya Michael, sa pangunguna na rin po ng aming punong bayan, Mayor Alan de Leon. Muli sa mga e-bike owners, operators, paalala lang naman, hindi naman po kayo pinagbabawalan. Pinag-iingat lang po namin kayo bilang traffic enforcer, tagapagpatupad ng batas trapiko. Kami po ay walang sawang magpapaalala sa inyo na hanggat maaari po sa inner lane muna tayo, lalo na ang mga sakay natin, mga membro ng ating pamilya. Una-una, protektahan po natin sila. Nakatipid nga tayo sa pamasahe, kung masanggi naman tayo, mas doble pa. Ano po? Muli, magandang umaga po sa inyong lahat, Kuya Jerry, sa iyo, Kuya Nats. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Mag-ingat po tayo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali din po sa atin lahat, mga kuya, at kay Kuya Jerry, at kay Kuya Nats, kasama kuya natin. Mag-ingat lang naman po mga e-bike. Umiwas na lang kung kaya umiwas. Basta, ano lang po ingat para hindi kayo ma-disgrasya o kahit ano. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin, Kuya Nats, at sa mga media. Salamat po, Kuya JBR. Si Attorney, meron pang last.
Ito lang yung sa cross accident nga pala na yung Metro Manila, sabi ko. Ito po yung pictures niya. Marikina 72. Ang Taguig 71. Ang Manila 52. Parañaque 46. Makati 39. Caloocan 36. Pasig 36. Las Piñas 29. Pasay 22. Muntinlupa 15. Mandaluyong 14. Valenzuela 11. Patero 7. San Juan 7. Malabon 2. And Botas 1. Yan po yung picture ng 2023. Salamat sa Rizal, wala pa tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga guests natin, at sa mga kuya at ate, at syempre sa aking mga kapatid sa pamamahayag. Maraming salamat po. Yung